Magandang gabi, ka-Legit Darikans. Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang ka-Legit Darikans po ninyo na maghahatid ng mga latest update and fresh happenings hinggil po sa TVJ and Legit Darikans. At ang mainit nga po nating update ngayon ay pumapatungkol nga po dito kay Zombie. Nako ay mukhang nanganganib pa nga raw po ang hosting nito sa EAT ayon po sa line. And meron nga pong nagtatanong kung totoo nga daw ba na mawawala itong si Zombie. At the same time, kinagulat din po talaga ng marami ang sinabi nitong si Bossing, guys. Kaya umugong din ang usap-usapan na hinggil po rito. But before that, thank you so much sa mga nandito po ngayon na nakikinig sa atin. Maraming salamat sa pakikitambay. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, just click the subscribe button and notification bell para mag-i-updated kayo sa mga bagong videos po natin about TVJs and noontime shows latest happening. Samantala, special shoutout naman po tayo sa ating po mga subscribers. So, narito po si Miss Pai Chan. Ayan, shoutout and magandang gabi. Dito kay Sir Manuel Ponce, magandang gabi po sa iyo. And Sir Richie Tabaco from Manolo Fortich, Bukidnon. And ito nga, mapag-usapan po natin ang mga latest happenings kanina po sa EAT. So, narito pong ilan sa mga kaganapan kanina. And kung mapapansin nyo nga po dito mga ka-OG, nandiyan pa rin po si Maine Mendoza na ikinatutuwa naman po ng mga main fans. At the same time, si Kuya Ryan wala po sa studio dahil nasa barangay po siya kanina dahil wala pong zombie ulit. So, parang siya po muna yung humalili hanggat wala po si Zombie dito sa barangay. And speaking of Zombie, nako hindi po nauubos na chismis patungkol po dito sa pagiging host ni Zombie sa TVJ. So, regular na daw po ba itong si Zombie na host ng EAT? Or nanganganib pa ang pwesto nito? Dahil ilang araw po na hindi po niya pagpapakita. So, wala po siyang appearance ng ilang araw sa EAT. Tapos kahapon, nagpakita siya and then ngayon wala na naman daw. And ang isa nga po sa bali-balita, nako, wala pong katapusang pang-iintriga dito kay Zombie. Kahit ang katunayan po niya na ngayong araw ay busy po siya dahil siya po ay na-recognize bilang isa po sa Nigerian professional po dito sa Pilipinas. Bali-balitang papalitan daw po siya. And sino nga ba itong papalit dito kay Zombie na pinag-uusapan po sa social media ngayon? Na nagkaroon po sila ng idea dahil sa sinabi nitong si Bossing. May sinabi daw itong si Bossing na kinatuwa po ng mga netizen. So, wala pong iba kundi si Mekos Nobody. Kasi sa isa pong segment ng TVJ nga, 'di ba, sa therapy po ay na mekos-mekos nagsalita na nga rin po ng ganyan itong si Bossing Vic na kinatuwa naman po ng marami. Sabi nga po dito ay grabe nga 'yon ang isang icon sa Pilipinas for entertainment ay nasakaya na rin. Ito pong trending na trending talaga at nagiging bukang bibig na ng Pilipinas. Yung mekos-mekos po na yan, tornado, mga insan, ayan. Sabi nga dito sa komento, iba ka na, Mother Jude, pati ang nag-iisang icon sa Philippine Entertainment, nagmekos-mekos na din. Nahawa na si Bossing sa segment na therapy niya, sinabi niya yung mekos-mekos insan. Ito pa sabi, sure kukunin ka ni Bossing Vic sa EAT. Mekos-mekos ka na doon, idol, good luck. So about dito, wala naman, hindi naman tayo kontra no, kung sakasakali, masaya yun, nakukunin, pero wag naman sanang tanggalin si Zombie. Kasi sabi dito, totoo bang ikaw ang ipapalit kay Zombie? Totoo ba? So may kumakalat na gano'n, natatanggalin si Zombie. Ang nabalitaan ko po kasi ay may alitan ni Jose Manalo na which is not true, ka-OG. Binati pa nga po ni Kuya Jose, di ba? Ito si Zombie at saka binati rin ni Kuya Wally. So maganda po ang samahan nila, Brad pa nga po ang tawagan. Tapos eto na naman, issue, gustong tanggalin. Nako, wag naman po sana. Okay naman po na madagdag itong si Nobody Duty, pero yun nga ang akin,
walang tanggalan naman sana. Kung sakali man pong mawala si Zombie, sana tapos yung kontrata, hindi dahil sa tinanggal. But to be honest, talaga nakakatawa rin naman po itong si Zombie, no? So, sana hindi naman po ganun. At mabuting tao rin naman po itong si Zombie. Nakikita naman po natin sa videos niya, hindi, wala siyang aura. Kagaya nung sa iba na mayabang, na masama ang ugali. Si Zombie, mabait lang. Mabait po siya, ka-OG. At marunong makisama rin. Kaya, wala naman po sanang ganong balita. Kung igigast po nila itong si Nobody Duty ay wala naman pong problema para po sa akin. So masaya 'yon kung tutuusin, 'di ba? Pero wag naman pong tanggalin sana si Zombie. 'Yun po ang akin. But anyway, naniniwala naman ako na hindi po 'yan gagawin ng TVJ. Never. Never po 'yan maiisipan ng TVJ. Samantala, ito naman pong si Best Pills 2, mga ka-OJ, mukhang pinaninindigan na talaga ang pagbabagong buhay. Ang gustong maging parte po ng TVJ Defenders. Ayan. Meron pa po siyang pag-promote dito and nakalagay pa, respect the icon, ang TVJ. Grabe nga yun. But anyway, thanks but no thanks. Pwedeng ganun. Thank you sa pag-post but no thanks kasi hindi kailangan. Ganun. Kasi hindi naman daw po lahat ng legit lubricants ay mauuto, mapapaikot at makukuha ang simpatya na gusto po na hinahanap niya. Kasi nga nabaliwala po siya dito sa Tape Inc. Guro, hindi na rin niya mababawi kung ano yung sinabi niya. Nakapag-post na rin po siyang hindi maganda doon sa kabila. Kaya pinaninindigan na lamang po niya na siya po iaanib na lamang po sa TVJ. Kung hindi man siya maging parte ng TVJ Defenders, ay susuporta na lamang. Yung iba naman sabi nila finally, sana naman daw po hindi na bumalik. Hindi na bumalik sa social media, pakiusap lamang daw po ito, mahimik na. Kayo po ba mga ka-legit Tarikads, ano ang inyong say hinggil dito? Samantala, sabi dito ni Miss Edalyn Puno, magandang gabi po sa inyo and shout out. Ayan, mayroon pa sa bahay. Totoo po yan. Ito po yung sa therapy, di ba po ba? Di po ba't meron pong palaro ngayon ng TVJ para po sa mga timbahay na i-scan mo lang, tapos lalaro ka at maswerte ka kung isa ka sa 4 po na mapipili ng TVJ. And grabe ngayon, ang dami na pong mga malalaking pa-premyo na pinamimigay ang TVJ. So, sa Gimme 5 pa lamang po, kung maka-jackpot ka, di ba? 50,000 na yan. And then, consolation prizes para dito sa tatlong or dalawang pares po na hindi nakapasok sa jackpot round. And then, sa sugod bahay, malaki rin po ang nabibigay na pa-premyo. Minsan talagang mataas, 60,000, 50,000, di po ba? And then, kanina naman po sa therapy ay 32,000 po ang naiuwi. So, ang laki guys. 100,000 po inilalabas ng TVJ sa pa-premyo pa lamang po yun. Isang malaking patunay na malaki po talaga ang kita rin ng E80 po sa TV5. Kaya naman congratulations and more. Big sponsor and commercials to come. Lalo na't nabalitaan nga natin na hahaba pa po ang oras ng E80. Samantala, sabi naman dito sa komento ni Malyari Mascarinhas, magandang gabi sa'yo. Hi Gandara, did you know na sa Saturday si Mama Josie pupunta na sa Maynila? Opo, totoo yan. Napanood ko rin nga po kanina, ibinalita po ni Tash, tumawag sa kanya si Mami Josie. So yan, si Mayor Jose Manalo ay pupunta sa Media Center. Plus, tingnan na lang natin kung sino ang hahalili kay Mayor Jose Manalo. At sa November 4, sa Saturday, birthday ni Atasha Mula. Kaya hintayin na lang natin ang pasabog. Plus, please, shout out naman ako Gandara, si Malyari Mascarinhas. Thank you. So, ito na nga po Sir Malyari Mascarinhas, magandang gabi sa inyo. Thank you sa pagkomento po dito sa ating YouTube channel at pagbibigay ng impormasyon. Sabi naman sa komento ni Sir Manuel Ponce, magandang gabi sa iyo. Oo nga, waiting lang tayong lahat sa pagbabalik ng original title na Eat Bulaga sa TVJ para mas makompleto na ang saya. Pero kung hindi na babalik, okay naman. Okay na rin na basta nandiyan pa rin ang TVJ at Legit Tarikads. Host na mas lalong pinasaya ang ating tanghalian kahit ano pang titulo ng show
nila na hindi tayo magbabago at patuloy sa pagsuporta sa TVJ Legit Guys at sa mga legit vloggers ng at defenders po ng TVJ. Thank you so much, Sir Manuel. And oo nga po, no? Okay lang din naman kung hindi po mapunta sa TVJ, pero sayang pa rin. Ipanalangin pa rin po natin kasi yung habol naman po dito ng TVJ, hindi na yung trabaho, hindi na yung pera. Hindi nga po hinahabol na ng TVJ yung utang sa kanila, naungkat lang talaga, naungkat lang po yun dahil nga sa issue, pero hindi na nila hinahabol. Ang habol dito ng TVJ is the legacy ng Itbulaga talaga. So malapit-lapit na rin naman po nating malaman yan ka-OG. Malapit na po ang katapusan, so konting tiis na lang po at kasabay po na ating paghihintay ang pagdadasal na sana po ay hindi na talaga magamit ng tape ink ang titulong Itbulaga hanggat wala pa pong desisyon talaga sa main case po ng labanan po at agawan po na ito sa titulo. Samantala, magandang gabi din po dito kay Mami. Ma'am si Joey Gali. Hello Gandara, more power sa iyo at sana dumami pa rin ang subscriber you. Thanks sa pag-update regarding sa TVJ and Digital Records. God bless to all TVJ defenders. Nako, thank you so much, Mami Joey, no? Sana nga po, malapit na rin naman tayo mag 20K. Kaya thank you so much, guys, sa pagsuporta. Just keep on watching sa atin pong mga daily updates about sa TVJ. And of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell para mag-i-updated po lahat sa mga ina-upload po nating mga bagong reaction video. So, yun lang po muna na for tonight. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.